Okay, today our Santa Rosa Church Bible Academy po sa ika-6 ng beses po ngayon, the Book of Exodus tungkol sa tabernacle po. Tungkol sa tabernacle, actually, the Bible spent marami ng mga chapter mula sa Biblia, mga 50 chapter. Mga 50 chapters spent para in-explain itong tabernacle po. Para sa itong tabernacle. Exodus chapter 1 hanggang Exodus mga 18 chapter. Tapos, and also mga Leviticus o Numbers, Deuteronomy, ay halos lahat ng mga 50 chapter in-explain po ito sa tabernacle. Pero ito lahat ng mga tabernacle in-explain po ang isang tao po, si Hesu Kristo. Sa loob ng tabernacle, meron na po mga 7 mga bagay. Sa bronze altar, tapos, ito Tagalog, ang dambana ng handong na sinusunog. O paglanggana, tapos ilawan, tapos mga tinapay ng handog. At gintong dambana ng insenso, kaba ng tipan. Hanggang noong oras po, we study na po, hanggang ito na, di ba? Tapos today, ito gintong dambana ng insenso at kaba ng tipan. We will focus na po ito, dalawang mga bagay na po. Nasa tabernacle, ang una po, meron na po gate. Tabernacle gate. 10 meter na. 10 meter. Ayon po sa Juan chapter 10, sinabi ni Yesu Cristo, ako ang pintuan. Ako ang pintuan. Jesus Christ, siya na po sa pintuan. Ibig sabihin, sa pintuan ng kaligtasan po. Tapos 10 meter na. Ibig sabihin, lahat ng mga tao po, pwede po papasok sa tabernacle sa pamamagitan ng itong gate. Unang Timoteo chapter 2 verse 4, ang Diyos ay nagnanais, lahat ng tao ay maligtas. Dapat lahat ng tao ay maligtas. Hindi konti. Siyempre, ang puso ng Diyos, lahat ng tao na. Pero, ang mga tao po dahil sa katigasan ng ulo nila, kaya kakaunti lang maliligtas po. Tapos, ang ikalawa ito, altar of burnt offering. Altar of burnt offering. Ito din po, in-explain po sa first coming of Jesus Christ na sa cross. Kaya si Jesus Cristo, siya na po talagang sacrifice ang kanyang buong buhay. Kaya ito po, the place of death. Nasa lumang tipan, lahat ng mga hayop, papatay na po doon. Pero, sa pamamagitan ng Hesu Kristo sa cross, ito po in-explain, death, kamatayan ni Hesu Kristo o sacrificio na po. Ang ito, altar of the burnt offering material, una, acacia wood na. Acacia wood. Kaya, sa hindi maganda. Pero, ito nabalutan po sa bronze. Kaya, ang itong altar can endure kahit lahat ng mga apoy na po. Tapos, horns of the four corner, ito. Ito, in-explain po tungkol sa magandang balitang makapangyarihan ng Diyos. Tapos, the fire, ito po mula sa Diyos na po. Pagkatapos ng ito sa altar of the bronze, the altar, meron na po sa water laver ito, doon po paglanggana, nahugas ng kamay o paa, lahat ng mga pari. Kaya, the water laver ito, number 1, between the holy place and the altar of the burnt offering. Kung tingnan niyo ito, this is the water laver ito. Ang ito na po, di ba, sa altar of the burnt offering, laging papatay ng mga hayop. Kaya ang kamay o paa o katawan ng mga pari magiging madumi na. Bagong papasok ito sa holy place,
kailangan po sa mga pari dapat magugas ng kamay o paa. Meaning, after we got the salvation, the altar, ito na po ini-explain our born again. After salvation, kailangan po talaga malinis ng sa aming Christian buhay. Kaya kailangan po sa laging washing with water. Actually, itong water, tubig, ito ini-explain po, salita ng Diyos. Kaya with word of God, dapat kailangan po checking ourselves. Dapat lilinis po sa aming Christian buhay. And after that, nasa tabernacle ito, sa loob ng tabernacle, meron na po sa board and socket, haligi o patungan pila. Haligi, mga 15 haligi. Tapos, patungan pila ito, 100 pieces po. 100 pieces. Kaya board ito din, acacia wood na. Pero, nabalutan po sa ginto, gold. That's why sa loob ng sa tabernacle, may liwanag with lampstand. Tapos, surrounding po sa ginto o gold, kaya talagang may liwanag. Pero socket ito, silver. Last week ay in-explain po, socket ito, silver. Silver meaning ito po mula sa lahat ng mga Israelita. Sa bawat lahat ng mga Israelita, more than 20 years old, they have to pay tax. Diba? Half shekel. Half shekel. Ibig sabihin ngayon, para sa atin, Jesu Cristo. Ito po sa in-explain sa Jesus Christ. Kaya foundation ito, socket of silver. And then all board should be obeyed with bars. Meaning ito in-explain church o brother and sisters po. Tapos tabernacle covering, ang material ito, apat ng tabernacle covering. Sa pinakasalot, curtain of the woven linen, apat ng mga kulay na po. Kaya maganda na pinakasaloob. Pero second, ano ba? Curtain of the goat hair. And ikatlo, ram skin. Tapos pinaka sa labas, badger skin. Badger skin, ibig sabihin talagang pangin na. Badger skin, parang balan ng hayop, di ba? Balan ng hayop. Pero mas makapal. Tapos para waterproof. Waterproof. Ibig sabihin, mula sa labas, kung mula sa labas titingnan sa tabernacle, ano ba? Sobrang pangit. Hindi maganda. Diba? Ang kulay, tingnan mo kulay sa pinakalabas. Sobrang pangit na. Diba? Pero sa loob, sobrang ganda po. Meaning, ito in-explain about lahat ito, Jesu Cristo. O church. Sa pamamagitan ng mata ng mga hentil, sa church, hindi maganda, pangit, boring. Diba? Pero, sa pamamagitan ng sa loob ng church, sa loob ni Jesus Cristo, ang ganda na po. Talagang liwanag po, liwanag. Kaya kailangan po also, lahat ng mga brother and sister, we need to go inside, more deep inside ng church o Jesus Cristo. Kaya kailangan din po sa fellowship, hindi lamang sa fellowship sa labas, kundi dapat more deep inside na po. And then today, and also noong linggo also, we are teaching that sa the holy place. Sa loob ng holy place, ano ba? Meron na po lampstand. Ang liwanag ng lantay na ginto. Tapos, ang tinapay na handog. Tapos, ang dambana ng insenso. Ang una po sa lampstand, may ilaw na light. Ito po sa pamamagitan ng pure ginto. And then, lahat ng ito sa lampstand, isang peraso po lahat. Tapos, burn all the times. Tapos, remove lahat ng ash. Actually, ito sa light, ilaw. Ang una po, Jesus Cristo. Siya na po ilaw ng sanlibutan. Tapos, bilang born again Christian, Matthew chapter 5, sinabi ni Jesus Cristo, ang born again Christian, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Kaya, after we got the salvation, kami ay po talagang tunay ng ilaw ng sanlibutan.
And then, ang tinapay ng handog. Tinapay ng handog. Ang ito din simbolo ni Jesus Cristo, also simbolo ng born again Christian. Una, Jesus Christ, katawan ni Jesus Cristo. Tapos, bilang born again Christian, ang tinapay ito, Word of God. Salita ng Diyos. O kahit saint na po. Puro born again Christian. And then today, yes, ang dambana ng insenso po. Ang dambana ng insenso. Exodus chapter 30, verse 1 and 2. Let's open the Bible. Exodus chapter 30, verse 1 and 2. Exodus chapter 30, verse 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gagawa ka ng isang dambana na pagsusunugan ng insenso. Ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. Isang siko ang magiging haba ninyo at isang siko ng luwak. Magiging parisukat iyon. At dalawang siko ang magiging taas. At ang mga sungay niyon ay kaisang piraso niyon. Gagawa ka ng ito, dambana ng insenso. Dambana na pagsusunugan ng insenso. Kung papasok kayo sa tabernacle, ano ba? Nasa kanan, tinapay ng table. Tapos kaliwa, ilawan, lampstand. Tapos sa harap, sa inside, doon po sa insenso na po ito. Dambana ng insenso. Altar of the insenso. Actually, altar of the insenso, ito na po lahat. Ito in-explain, prayer. Ang insenso ito, in-explain po ito, prayer. Panalangin. Panalangin po. Ang lesson ito, panalangin. Especially, prayer of our Lord Jesus Christ. Even Jesus Christ, He prayed for us after even we are saved na po ito. Revelation chapter 5, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay si Rick 1. Pagkakuha niya sa aklat ang 4 na nilalang ng buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto ng puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ito po ini-explain na sa langit. Dati panahon ni Moses, may tabernacle o templo ng Diyos sa mundong ito. Pero, ngayon o future, nasa langit doon po meron na po tunay na tabernacle. Doon po meron na po talagang tunay na ito, insenso. Puno ng insenso. Ano ba ito? Na siya mga panalangin ng mga banal. Panalangin ng mga banal. Kay Revelation chapter 8 verse 3 sa screen, 3:1, dumating ang isa pang angel ay tumayo sa harapan ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso. At binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal. Sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. Verse 4, at umakyat ang usong ng insenso, kalakim ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng angel patungo sa harapan ng Diyos. Kung tingnan nyo ito, versikulo, at umakyat ng mga insenso. Umakyat ng insenso. Parang usong ng insenso, umakyat. Ang ito, parang ito, ano ba ito? Kalakim ng mga panalangin ng mga banal. Meaning, after we got the salvation, when we pray to God, parang our prayer will go to sa harapan ng Diyos. Trono ng Diyos. Ito po, ina-explain ito, umakyat ang usong ng insenso.
Awit chapter 141 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa inyong harapan. Ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahapunan. Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso na inyong harapan. When we pray to God, also we have to believe that God will listen our prayer. Pero lahat ng ito sa dambana ng insenso, ito po ini-explain, una po, our Lord Jesus Christ. Si Jesus Cristo ngayon bilang pinakapunong pari, siya na po talagang pray para sa lahat ng mga ligtas ng tao. Hebrew chapter 7:25. Please open your Bible. Hebrew 7:25. Hebreo 7:25. Hebrew chapter 7 verse 25. Kung walang Biblia, pwede po sa screen. Hebrew 7:25, 3, 2, 1. Dahil dito, siya ay may kakayahan iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamamagitan para sa kanila. Dahil dito siya, si Jesus Cristo, yes, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Cristo, 2,000 years ago, tinubos niya pa sa aming lahat ng kasalanan. Diba? Pero hanggang ngayon, kahit already tapos na, diba? Natapos na po kaligtasan. Pero hanggang ngayon, Jesus Christ, ano ba? Lagi siyang nabubuhay upang mamamagitan para sa kanila. Upang mamamagitan para sa kanila. Ibig sabihin, hanggang ngayon, yes, we are saved. Alam natin po, di ba, sa aming lahat ng kasalanan, tinubos na. Eternal redemption. Di ba? Tapos na po, talagang sa walang hanggang katubusan. Pero, still we are mahina. Mahina kami, di ba? Kaya araw-araw may malingawa, may daily sin. At that time, our Lord Jesus Christ also, bilang ano ba? Upang mamamagitan para sa atin. Para sa kanila, meaning para sa atin. Siya na po, He pray for us, always na po. Ito, dambana ng insenso. Dambana ng insenso, parang ganitong itsura na. Isang siko, tapos ang taas na po, dalawang siko. Tapos, ang sungay na ito, sa taas ng itong sungay, lahat connected na po. Isang set na po, isang set. Lahat sa pamamagitan ng ginto na. Meaning, itong sungay po, sungay, symbolize ng sungay, ano ba? Power of God. Makapangyarihan ng Diyos. Meaning, ito insenso, symbolize ng sa aming prayer o prayer of the Jesus Christ. Our prayer, talagang may power na po, our prayer. Pero Matthew chapter 18 verse 19, our prayer magiging mas makapangyarihan when we are unity. When we are unity together, sa aming panalangin, talagang magiging powerful po ito. Matthew chapter 18 verse 19, 3-1, sinabi ko rin naman sa inyo na kapag makasundo ang dalawa sa inyo sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanila hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ang dalawa sa inyo, sa lupa. When our brother and sister, when we pray together. Diba? When we pray together. Actually, yes, you can evangelize. Kung ikaw isa lang. You can evangelize. Pwede. Diba? Pero kung ikaw lang pray para sa inyong kaibigan, talagang mahina. Kaya kailangan po, dapat dalawa o tatlo, pray together. O lahat ng mga church member, we will pray together. Tapos, yes, we will watching together. Ang ito po talaga ang mas powerful prayer na po.
Ikalawang Korinto chapter 1 verse 11 sa screen, basahin po natin sabay-sabay. Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng panalangin upang marami ang mapapasalamat alang-alang sa amin para sa pagpapaalang ipakaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. Dapat din ninyo kaming tulungan. Paano tulungan, Apostle Pablo? Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Even though we cannot go together, pero with prayer, yes, we can unity, we can help each other na po. As a born-again Christian, after we got the salvation, we have to pray to God every moment. Sa pamamagitan ng prayer, tingnan mo, to change a person. Kay ligtas na, kay born-again Christian, pero still, may bisyo, meron na po mga daily may maling gawa. Kaya with the prayer, ang isang Kristiyano can be changed. With your prayer, sa inyong tatayan nanay can be saved. Without prayer, cannot. Kaya kailangan po talagang pray to God. To save a person. With prayer, we can save na po sa mga family mo. Tapos, with prayer, to decide it right decision. Habang may decision, you need to pray to God first para malaman ano ang talagang tamang daan ito. And also with prayer, we can overcome temptation. Kailangan po salita ng Diyos, pero kailangan din po also, pray to God. Eagerly. Sa pamamagitan ng sa inyong buong puso, kailangan po talagang pray to God. Kung gano'n, we can also overcome temptation. Tapos, with prayer, to receive the grace of God. Every day. Kailangan po talagang pray to God. Ito po, sa dambana ng insenso, meron na po sa sungay, di ba? Sungay ito sa powerful prayer. Tapos, isang peraso na po. Isang peraso. Exodus chapter 30 verse 10. Si Aaron ay magsasagawa ng pagtubos sa ibabaw ng mga sungay ng dambana, minsan sa isang taon. Siya ay tutubos ng kasalanan minsan sa isang taon sa pamamagitan ng dugo ng handog, pangkasalanan sa buong panahon ng inyong mga salilahi. Iyon ay kabanal-banalan sa Panginoon. Nasa tabernacle, meron na po dalawang dambana. May dalawang dambana, di ba? Altar, dalawang altar, dambana. Ang unang altar, unang dambana, Altar of the burnt offering. Tingnan nyo sa screen. May dalawang altar, dambana. Ang una po, The altar of the burnt offering. Kaya lahat ng mga hayop, sinusunog na doon. Doon po ito, simbolo ng sacrifice of the Jesus Christ for us. Tapos, salvation of Christian. Kaya unang dambana ito, kaligtasan. Pero second, the altar of the incenso, ito? Intercessory, o ito sa mediator, the prayer of the Jesus for us. O prayer of Christian. Si Yesu Cristo, siya na po una, tagapagligtas. He is our Savior. Diba? Tapos second, He is our mediator. Jesus Christ, always He pray for us. Kaya ligtas na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Yesu Cristo. Pero kailangan po also ang tulong ni Yesu Cristo. Kaya kailangan po ito, dalawang altar ito. Hindi lamang sa kaligtasan, kundi everyday kailangan po daily our Christian life. Kaya kailangan po daily help mula sa Yesu Cristo. Roma chapter 8 verse 34. Roma 8 chapter 34. Basahin po natin sabay-sabay.
Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay o siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. When you look at itong Bible verse, si Jesus namatay na. Diba? Kaya we are saved na. Pero si Jesus Kristo, siya ring namamagitan para sa atin. Hanggang ngayon, si Jesus Kristo, nabubuhay na po. Tapos, He always pray for us. Mga brother and sister, yes, walang perfect Christian, di ba? Even today, walang maling gawa mo. Today, when you look at your life, sa inyong puso, talagang perfect na ba? Ang puso mo talagang perfect? Huh? Walang galit? Walang mura today? Walang masamang salita? Yes, meron pa rin. Diba? Talagang meron na. But we have to remember that si Jesus Kristo na sa langit, siya ring namamagitan para sa atin. Naintindihan nyo? John chapter 14, verse 13, 3-1, at anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay malwalati sa anak. Kaya, also we need to pray always together. Tapos kanina I already told you, tingnan nyo ito sa screen, ang una po, the altar of the burnt offering. Diba? Ikalawa, meron na po the altar of the incenso. Pero, kung ang isang mga tao, pwede po ba dire-diretso lang sa altar of the incenso without altar of the burnt offering? Pwede? Meaning, that is the same. Without salvation, can you pray to God? Without salvation? Hindi. Ang una po dapat kailangan po lahat ng mga tao po dapat kailangan po papunta sa altar of the burnt offering. Meaning, Jesus Christ on the cross. Lahat ng mga tao po kailangan po talaga personal experience to meet the Jesus Christ first bilang Savior. Ibig sabihin talagang tunay ng kaligtasan. Tama ba? After true salvation, ano ba? Yes, we can pray to God. We can have the fellowship with God. And also, Jesus Christ also, He will pray for us para sa ating Christian buhay. Naintindihan nyo? Kaya, ito din tamang order na po. Without salvation, nothing. Kahit mga 30 years, siya na po isang born-again Christian, 30 years na po sinabi niya, I'm born-again Christian 30 years na. Ang problema, hindi pa ligtas. Membro ng born-again church lang 30 years. Ang problema, hindi pa ligtas. Ibig sabihin, ang kanyang 30 years, akala niya, magandang Christian buhay. Pero ano ba? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil hindi pa ligtas. That's why sa Matthew chapter 7, verse 20 and 21, di ba? Marami ng mga tao sinasabi niya, Panginoon, Panginoon. Pero sinabi ni Jesus Kristo, kahit tatawagin nila, Jesus, Panginoon, Panginoon, pero hindi pwede papasok sa langit. Dahil hindi pa ligtas. Kaya as a born-again Christian, kailangan po, lahat ng mga tao po kailangan po dapat personal salvation first. Kaya altar of the burnt offering first na po ito. And after that, ano ba? Altar of incense na po. John chapter 9 verse 31, 3-1. Alam natin, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Subalit, kung ang sinuman ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinapakinggan. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Meaning, kung hindi paligtas talagang walang kabuluhan. Kaya, ipinakauna po, kaligtasan. Kawikaan chapter 15 verse 29 sa screen, basahin po natin sabay-sabay.
ang Panginoon ay malayo sa masama. Ngunit kanyang dinirinig ng ang dalangin ng matuwid. Kawikaan chapter 15:8, ang handong ng masama sa Panginoon ay kasukulam-sukulam. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Kahit ang mga hindi paligtas, kahit marami ng mga ministeryo o marami ng mga sa offering, pero sa paningin ng Diyos, ano ba? Kasukulam-sukulam. Kaya God will not accept ang mga kamay ng hindi pa ligtas. The altar of incenso. Ito po, meron na po mga lesson. Una, only priest. Tapos ikalawa, every morning and evening, kailangan po checking ito incenso. Tapos, not strange incenso. Kailangan po talagang apoy mula sa altar of burnt offering. Exodus chapter 30, verse 7, maghahandog si Aaron sa ibabaw ng ninyo ang mababangong insenso. Tuwing, ano ba? Umaga. Tuwing umaga. Tapos verse 8, kapag sinisidihan ni Aaron ang mga ilawan sa gabi. Gabi din po. Kaya umaga, the morning and evening, dapat kailangan po ito checking ito, insenso na po. Ito insenso. Kanyang ihahandog iyon bilang isang insensong patuloy na handog sa harapan ng panalangin sa buong panahon. Sinabi na itong Biblia, dapat checking tuwing umaga o gabi. Para ano ba? Patuloy na handog sa harapan ng Panginoon sa buong panalangin. Actually, Jesus Christ, He will pray for us always. Kung ganon, bilang born again Christian also, we need to pray to God. Always. Patuloy. Diba? Especially umaga o kay gabi. Awit chapter 88 verse 13, 3 to 1. O Panginoon, ako sa iyo'y dumarani. Sa umaga ay dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. Minsan, our brother and sister, morning, wake up very late. Diba? Kung gumising ka, 8 o'clock o 9 o'clock, kung gano'n, can we pray to God? O late na online class. O late na sa pasok. Without pray, ano ba? We will just hurry up. Kaya kailangan also, dapat mas umaga, gising kayo. And then, yes, pray to God first. Daniel chapter 9 verse 21, basahin po natin sabay-sabay 3 to 1. Si Daniel nagsasalita sa panalangin, di ba? Pero that time, ano ba? Dumating sa akin sa mabilis na paligi sa panahon ng pag-alay sa hapon. Si David, every day, he prayed to God. Patungo sa Jerusalem. Bubuksan niya ang kanyang sa pintuan. Tapos, he prayed to God. Pero, the answer of the prayer also, dumarating po kay Daniel. We have to pray to God, diba? And also God will listen our prayer and then He will help us. Tapos, Exodus chapter 13 verse 9, ito also important Bible verse, huwag kayong maghahandong ng hindi banal na insenso sa ibabaw niyon, o ng handong na susunugin, o ng handong na butilman, at huwag kayong makubuhos ng handong na inumin sa ibabaw niyon. Huwag. Sinabi ng Diyos ito, huwag. Diba? Kailangan mo talagang ito sa apoy ng insenso, dapat mula sa tampanan sa burnt offering doon po. Alam mo ba, ang dalawang lalaki na po, pinatay na po si Nadab o Abihu. Bakit? Sila na po sa anak ni Aaron.
Leviticus chapter 10 verse 1. Noon sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanyang-kanyang suban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila ay naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. Verse 2, lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. In our case, just we thinking then, siyempre sa insenso na, kaya kahit anumang apoy na pwede. Pero hindi. Sinabi ng Diyos, kailangan po itong apoy dapat mula sa ano ba? Altar, sa dambana sa sinusunog doon. Unang altar. Unang altar ito, simbolo ng Jesus Christ. Dugo ni Jesu Kristo. Pero ang itong Nadab at Abihu, parang lasing nila, lasing doon itong oras. Tapos kinuha nila ibang apoy. That's why nagagalit ng Diyos. And then God killed them directly po ito. Leviticus chapter 16 verse 1 and 2. Nagsalita ng Panginoon kay Moses pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron nang sila'y lumapit sa harapan ng Panginoon at namatay. In verse 2, sabi ng Panginoon kay Moses, sabi mo kay Aaron na inyong kapatid na huwag papasok ng wala sa panahon sa sanctuaryo sa loob ng tabing. Sa harapan, luglukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban upang siya'y huwag mamatay. Sapagkat ako'y magpapakita sa ulap sa ibabaw ng lulukan ng awa. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos, tapan ng itong insenso, apoy ng insenso, mula sa unang altar na po, unang altar. Kaya ito, Leviticus chapter 16:12, kukuha siya mula sa dambana na nasa harapan ng Panginoon ng isang suban ng puno ng mga baga. Ng dalawang dako ng masarap na diliktig na insenso at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. Okay? Kaya ito po sa insenso. Tapos, pagkatapos ng itong holy place, mula sa ito holy place, kaya sa table ng tinapay, tapos sa ilawan, tapos sa ito insenso. And after that ito, meron na po ito most holy place. Most holy place doon ito. Pero between most holy place and then the holy place, meron na po ito veil. Ang unang sa oras na ito tabernacle, in-explain ko po sa inyo, di ba, sa ito veil. Dahil sa itong veil, this one veil, kaya ito kahit mga pari, bawal po papasok ito most holy place. Dahil sa ito veil, itong veil, parang ganito ito, veil, curtain. Pero itong simbolo ng veil ito, katawan ni Jesu Kristo po. Marcos chapter 15:37, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Ibig sabihin, namatay na. Verse 38, ang tabi ng templo ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang tabi ng templo, ang veil, itong curtain, ito po ano ba? Nahati sa dalawa. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ibig sabihin, mula sa itaas meaning, God, He break na po ito, veil. Hindi mga tao. Hebrew chapter 10 verse 19 to 20. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na dambana sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman.
sa kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan at sa pamamagitan ng tabing. Tabing ibig sabihin ito na veil. Through the veil. That is His flesh. Ang kanyang laman, katawan ni Hesu Kristo po. Kaya, habang si Hesu Kristo namatay, ano ba? The veil ito na po, nahati na po sa dalawa. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Dahil sa kasalanan, kaya ang mga makasalanan hindi pwede papasok sa most holy place. Pero sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesu Kristo, lahat ng mga tao po ngayon pwede po papasok sa kaharian, sa most holy place. Tapos, kung pumasok kayo ito sa most holy place, doon po meron na po isa lang ito doon. The Ark of Testimony o the Ark of Covenant. Parang ganitong itsura po. The Ark of Covenant, the Ark of the Covenant, parang ganitong itsura. Lahat ito, ginto na po ito sa taas ito. Tapos, parang ito sa hugis ng angel, cherubim. Angel o cherubim, dalawang cherubim, parang ganito po. Sa pamamagitan ng kanilang pakpak, tapos ang mukha nila sa ibaba na ito. Ang dalawa, kanan, kaliwa doon. Mula sa lahat ng mga tabernacle, pinaka-importante, ito po, the Ark of Covenant. When you look at this one, the Ark of Covenant, ito na po, the Ark of Covenant, this one. Tapos, nasa taas, with angel, this, we call that mercy seat. Mercy seat. Huh? We can separate this dalawa, pero isang set na po, isang set ito. Ark, ito. Parang, tapos sa loob ng the Ark of the Covenant, meron na po dalawang tapyas. Dalawang tapyas, ibig sabihin ito na 10 utos. Tapos, meron na po ito sa mana. Tapos, meron din po ito isa tungkod ni Aaron. Ang tatlong mga bagay na po ito sa loob ng ito, the Ark of Covenant na po ito. Ang unang panahon, sa panahon ni Moses, parang isa lang sa the Ark of ito sa dalawang tapyas na po. Unang Ari chapter 8 verse 9, walang anumang bagay na kaban liban sa dalawang tapyas na bato na inilagay ni Moses doon sa Horeb. Kaya unang panahon po, nasa bundok ng Horeb, dalawang tapyas lang sa loob ng ito sa the Ark of Covenant. Pero when you look at Hebrew chapter 9 po, dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaba ng tipan. Ang kaba ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto na siyang kinaroroonan sisidilang ginto na kinalalagyan ng mana. Sisidilang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na namumulaglak at ang mga tapyas na bato ng tipan. Kaya dati po, yes, itong tatlong mga bagay na po ito. Tatlong mga bagay sa sa panahon ni Moses ito. Pero bakit dalawang tapyas na bato ito sa loob ng kabanang tipan ito? Dalawang tapyas ng bato ito, actually una, we remember that si Moses, tumanggap niya dalawang tapyas ng bato, 10 utos. Pero habang siya bumaba, ano ba? Ang mga Israelita sumasamba sa mga gintong guya. That's why he break na po una. Diba? He break na po una. Ibig sabihin, ang unang tapyas ng bato, nasira ito, ano ba? Ito po simbolo ng mga bilang mga makasalanan, we cannot observe sa utos ng Diyos ito. Kaya, sira na ito. Pero, ang ikalawang ito, diba, second time na po ito, dalawang tapyas ng bato ito, si Hesu Kristo. Jesus Christ lang, ano ba? He observed lang lahat ng mga 10 utos. Jesus Christ.
Tapos, ang ikalawa ito, ang tungkod ni Aaron. Tungkod ni Aaron. Tungkod ni Aaron ito, bakit tungkod ni Aaron? Ang isang tungkod po ito, pumasok na po ito, kabanang tipan ito. Bakit? Ito, meron na po sa lesson ito. Una, paninibuko, meaning jealousy, jealous o kayabangan, pride o resurrection ito. Ang story ng ito po, Numbers chapter 17 po. Numbers chapter 17. Actually, Numbers chapter 16, nangyari na po sa mga Israelita, they against to Moses again. Kaya sinabi ng Diyos, lahat ng mula sa 12 mga lipi, lahat ng pinuno ng mga lipi, dadalhin nila sa bawat isa isang tungkod sa harapan ng Diyos. Ito, Numbers chapter 17 verse 4, 3 to 1, ilagay mo ang mga ito sa toldang tipanan sa harapan ng patotoo, kung saan ako nakikipagtakbo sa inyo. Verse 5, namumulaglag ang tungkod ng lalaking aking pipiliin at pagtitigilin ko ang mga pagrereklamo ng mga anak ni Israel na kanilang inereklamo laban sa inyo. Pero sa verse 8, kinabukasan nang si Moses ay pumasok sa tolda ng patotoo, ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namumulaglag at nagkaroon ng mga hinog na almendras. Mula sa 12 mga lipi, meron na po tungkod ng 12. Pero si Aaron na lang po. Aaron. Bakit? Ibig sabihin, God chose Aaron. Mose at Aaron, di ba? Mose, siya na po leader ng Israelita. Pero si Aaron, bilang pinakapunong pari na po. Bilang pinakapunong pari. God chose Aaron. Di ba? That is the same. Para sa atin, sino ang pinakapunong pari? Jesu Kristo. Dugo ni Jesu Kristo. Kaya ito ini-explain po. Una, tungkod ni Aaron na lang, namumulaglag, nakaroon ng mga hinong na almendras. Ibig sabihin number 1, ito, the righteousness of Aaron's, the priesthood. Si Aaron, siya na po talagang pinili ng Diyos. Kaya, Israelita, they cannot reklamo. Tapos second, ito po, the symbol of the resurrection of Jesus Christ. Kaya tungkod ni Aaron po ito, pumasok na po ito sa kabanang tipan. And then, meron na po sa, manna. Manna. Exodus chapter 16, verse 32. Pasahin po natin sabay-sabay ito sa screen. Sinabi ni Moses, ito, manna, ang bagay na iniutos ng Panginoon. Magtabi kayo ng isang omer ng manna na inyong itatago sa buong panahon ng inyong mga salilay, upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo, sa ilang ang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. So, 33, sinabi ni Moses kay Aaron, kumuha ka ng isang palayok at lagyan mo ng isang omer na puno ng manna at inilagay mo sa harapan ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Manna. Ang itong manna ito, tinapay ng aking ipinakita sa iyo sa ilang ng kayo'y aking ilalabas sa upang Ehipto. Tapos itong manna dapat sa loob ng kabanang tipan. Manna, ito po may dalawang sa lesson. Una, manna ito, simbolo ni Jesu Kristo. Lahat ng ito tabernacle, ini-explain po sa aming Panginoon Jesu Kristo.
Pero manna ito, una po, Hesu Kristo. John chapter 6:51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. During 40 years ng buhay ni Israelita sa buhay ng nasa ilang, walang pagkain doon, di ba? Pero tuwing umaga, early morning, mula sa langit, God gave them manna. Ang ito po sa tinapay mula sa langit. Pero tunay na ang tinapay mula sa langit, ano ba? Hesu Kristo. Siya na po sa aming kaligtasan. Tapos, kaya Deuteronomy chapter 8 verse 3, ikaw ay ipinapakumbaba niya ng ginutom ka niya at pinakain ka niya ng manna na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng inyong mga ninuno upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Panginoon. Ito po Deuteronomy chapter 8 verse 3, the Bible verse na, di ba? Pero si Hesu Kristo, He memorized this Bible verse. Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Kaya, manna, ito una po sa salita ng Diyos. Pero second, una, Hesu Kristo. Tapos second, salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng katawan ni Yesu Kristo, we are saved, di ba? Dugo ni Yesu Kristo, we are saved. Kung gano'n after salvation, kailangan po daily food. Daily food, ito po sa salita ng Diyos. Katulad ng Israelita, every day, they got it. Di ba? As a born-again Christian, every day also we have to eat salita ng Diyos. Kaya, para sa atin, manna, tingnan mo, mga Israelita, tingnan mo ito sa picture sa screen, every morning, di ba? Every morning, tapos early morning. Kaya kailangan po Israelita dapat mag-umaga, magising para kukuha ng mana. Kung late, alam mo, marami ng mga uod na. Oh. Kaya kailangan po early morning gising. Tapos kukuha nila early morning. Every day, walang except. Mga Sabbath day lang, walang sa manna. Mga 7th day, walang manna. Kaya 6 days, dapat double na kukuha nila double. 6 days lang. Pero dapat every day. And then kailangan po cook first. Hindi lamang sariwa. Dapat kailangan po cook. Meron na po ito. Tingnan mo ito mga tatlo. Number 1, diligent. Number 2, every day. Number 3, dapat kailangan po luto. Exodus chapter 16 verse 13, nang sumapit na ang gabi, ang mga pugo ng umahon ay tinakpan ng kampo sa kinaumagahan ay nakalatang sa palibot na kampo ng hamog. God gave them dahil sa reklamo ng mga Israelita, inianda ng Diyos, ano ba? Karne ito, sa pugo. And verse 14, 3:1, nang pumaitaas na ang hamog. May nakalatag sa ibabaw ng ilang na munting bagay na bilog at kasinliit na namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Munting bagay na bilog. Ano ba ito? Kaya mga Israelita, verse 15, nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sabihin nila sa isa't isa, ano ito? Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. Sinabi ni Moses sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Kaya ito po daily food na. Verse 21, 3, 2, 1. Sila'y namumulot tuwing umaga. Dapat tuwing umaga na po.
Dapat early morning. Dapat early morning. Tapos, tuwing umaga, dapat early morning, kukuha nila po ito. Bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Kaya kailangan po early morning. We have to read the Bible diligently. Tuwing umaga, early morning. Chapter 16 verse 31 Exodus, iyon ay pinangalanan ng sambahayan ng Israel na manna. At iyon ay tulad ng buto ng kulantro. Maputi at sa lasa niyon ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Ibig sabihin, lasa ng manna, masarap o hindi? Masarap o hindi? Tingnan mo, di ba? Tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Ibig sabihin ngayon, di ba, parang with honey, di ba? With honey butter chip. Parang honey butter chip. May snack with honey. Matamis, di ba? Masarap. Parang ganito po. Meaning, bilang born-again Christian, ang salita ng Diyos talagang matamis. Kaya ito, Awit chapter 19 verse 10, higit na dapat silang naising kaysa ginto, lalo higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit din matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyuta tumutulo. Ang salita ng Diyos, higit din matamis kaysa pulot. Ibig sabihin ng salita ng Diyos, para mga ilang born-again Christian talagang matamis. Pero, para sa ilang mga born-again Christian, kay born-again Christian na, pero lazy. Ibig sabihin, hindi matamis ito. Mga Israelita also, meron na po ganitong Israelita, they complain to God. Kay mana, pero mas gusto nila, karne, sibuyas, bawang. Ang ganitong reklamo nila. Pero para tunay ng born-again Christian, medyo diligent Christian, ang itong salita ng Diyos, ito talagang sapan na. Matamis na po ito. Tingnan mo ito. Itong manna, verse 35, Exodus chapter 16, ang mga anak ni Israel ay kumain ng manna sa loob ng 40 taon. Hanggang sa sila ay dumating sa lupain matitirahan. Sila ay kumain ng manna hanggang sa sila ay dumating sa hanggang sa lupain ng Kanaan. Lupain ng Kanaan, mga 40 years. 40 years ng buhay ng ilang ito, in-explain sa aming Christian buhay. Since we got the salvation, hanggang papunta sa langit, di ba? Sa amin ito po, buhay ng ilang. Kaya kailangan po daily food. Kailangan po daily food, di ba? 40 years ng Israelita, every day, kumakain nila po manna. Ito, Deuteronomy chapter 17 verse 19, 3-1, at iyon ay namamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya ay matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ng mga tuntuning ito. Katulad ng Israelita, 40 years, araw-araw, kumakain nila po manna. Same, bilang born-again Christian, kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Dapat walang skip. Dapat kailangan po sa inyong sariling Biblia. And every day reading the Bible. Okay? Kaya, nasa loob ng kaban ng tipan, meron na po ito, manna. Okay? Manna. Tapos, okay, tingnan mo sa screen. Kaya, the Ark of the Covenant, the Ark of the Testimony, may dalawang tapyas ng bato, di ba? Tapos, ang manna ito. Tapos, tungkod ni Aaron. Di ba?
Pero, mas importanteng mga bagay ito sa mercy seat. Mercy seat. Ito, mercy seat. Itong mercy seat, dapat pinakapunong pari, once a year, kukuha nila ng dugo ng mga hayop, tapos iwiwisik doon. 7 beses na po iwiwisik. Tapos ibubuhos ng dugo sa ito. Mercy seat. Doon po. When you look at Roma chapter 3 and Hebrew chapter 9, itong mercy seat, ito po talagang simbolo ng Hesu Kristo. Hesu Kristo. Bakit ito tawag ito mercy seat? Mercy. Ang awa ng Diyos doon. May awa na po sa pamamagitan ng dugo. Bakit? Ito Roma chapter 3 verse 25, na siya inilagay ng Diyos bilang handong na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mapisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma chapter 23, handong ng pantubos. Handong ng pantubos, pero sa Hebrew ito, sa original lengguahe, parang ganito na po ito. Handong ng pantubos. Pero when you look at sa Hebrew chapter 9:5, sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon sa isa't isa. Trono ng awa, ito din na ba? Original word. Tingnan mo. Handong ng pantubos. Tapos, trono ng awa ito, same original word po. Same lengguahe na po ito. Same lengguahe. Hilasterion. Hilasterion. Parang ganito, mahirap sa pronunciation. Pero ito po, in-explain, ano ba? Si Yesu Cristo, siya na po bilang pantubos. Ang katawan ni Yesu Cristo, parang handong ng pantubos. Kaya ito, trono ng awa, ito same lengguahe na po ito. When you look at Exodus chapter 12 verse 13, bakit kailangan ba sa ito, dugo? Mercy seat. Dapat kailangan po sa dugo. Kailangan na dugo. Bakit? Sinabi ni Yesu Cristo ito, Exodus chapter 12:13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan po kayo. At walang salon na papatay sa iyo kapag pinuksa ko sa lupay ng Ehipto. Kapag aking nakita ko ang dugo, lalampasan po kayo. Kailangan po dugo. Bakit? Kung walang dugo, tingnan mo, kung walang dugo, ano ba ito? Dalawang tapyas. Dalawang tapyas. Ibig sabihin, 10 utos. Anong sinabi ng 10 utos? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi ng itong dalawang tapyas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat ikaw na mamamatay. Diba? Pero, dahil kay may dalawang tapyas sa loob, pero may dugo na dugo. May dugo. Ngunit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad na bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mercy seat, kailangan po dapat dugo. Dugo ni Jesus Kristo. Alam mo ba, sa panahon ni Samuel, mga Israelita, walang takot tungkol sa ito, kabanang tipan. Alam mo anong nangyari? Unang Samuel chapter 6:19, kanyang pinatayang ilan sa mga tao sa Beth-Shemesh. Sapagkat kanilang tiningnan ang loob ng kabanang Panginoon. Pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 katao. Ang bayan ay nakluksa sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng malaking pagpatay sa taong bayan. Ang mga ilang tao na po namatay?
Ilan? 70 lalaki at 50,000 katao. 50,000. Diba? 50,000 and 70 people. Bakit? Halimbawa, let's thinking this one, parang you thinking that, ito na kaba ng tipan. Diba? Ito na kaba ng tipan. Kaba ng tipan may cover na. Mercy seat. Mercy seat. Diba? Sa loob ng kaba ng tipan, may dalawang tapyas. Parang ganito. 10 utos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mga Israelita, they open ito kaba ng tipan. Tapos nakikita, ano ba? Dalawang tapyas. Without dugo ni Yesu Kristo. Walang dugo, mercy seat, di ba? That's why, pinatay nila po ito. Ibig sabihin, pinaka-importante, kaba ng tipan ito, mercy seat. Doon po talagang may kapatawaran ng mga kasalanan. All our sin, ang buong kasalanan ng Israelita, napatawad na po sa pamamagitan ng ito, mercy seat. Doon po, ano ba? May dugo ng hayong iwis doon. Doon po, as Panginoon Diyos, nakikita doon. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Nasa mercy seat. Diba? Si Yesu Kristo, ang dugo ni Yesu Kristo also, nabubuhos na po doon sa mercy seat. Sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos. Kaya itong mercy seat, ang itong dugo, simbolo ni Yesu Kristo po. Leviticus chapter 16:14, siya ay kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ito sa pamamagitan ng kanyang darili sa ibabaw ng lulukan ng awa. At sa harapan ng lulukan ng awa ay iwiwisik niya ng 7 ulit. Ang dugo sa pamamagitan ng kanyang darili. Pagkatapos ay papatayin niya ang kambing na handog, pangkasalanan na para sa bayan. At dadalhin ang dugo niya sa loob ng tabing. Ang gagawin sa dugo ay ang gaya ng ginawa sa dugo ng toro. At iwiwising yon sa ibabaw ng lulukan ng awa at sa harapan ng lulukan ng awa. Mercy seat, lulukan ng awa. Hebrew 9:12, ito po, in-explain, dugo ni Yesu Kristo. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan mapakailaman sa dakong banal. Sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang kautusan. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, dugo ni Yesu Kristo, siya ay pumasok na minsan mapakailaman dakong banal. Kaya sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. So Hebrew chapter 10:19, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala sa pumasok na sa sanctuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, yes, pumasok natin po ito kay banal ng kaban po ito. The most holy place sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Mercy seat ito. Tingnan mo, meron na po, di ba? Mga lipin ng mga Israelita. 2 million o 3 million mga Israelita, di ba? Marami po. Pero pinakagitna, ano ba? Pinakagitna doon po ito, tabernacle. Doon po, tabernacle. Pero mga Israelita, ilang mga Israelita, sobrang malayo. Ayaw nila ito sa tabernacle. Diba? Ayaw nila. Pero mga ilang tao po, kay malayo, pero gusto nila, pumasok na ito, tabernacle. In our case, dapat we have to go inside, more deep place ng tabernacle. Mga ilang brother and sisters, so you experience, ano ba? Ito, sa dampanan ng sinusunog. The altar of the burnt offering. Meaning, kaligtasan nila. Kaligtasan. Oh, I'm saved. I'm ligtas na. I can go to heaven. Hanggang doon na lang.
Tapos, walang malinis ng buhay. Walang water lover. Walang doon. O walang pumasok na, ano ba? Sa dakong banal. Ayaw nila papasok sa moody place. Tingnan nyo. The altar of the burnt offering. Ito po, sacrifice of Jesus Christ. Kaya kaligtasan. Di ba? After salvation, kailangan po holy Christian life. Holy Christian life. Kailangan po talaga ito. And after that, the Word of God. Table of the tinapay. O, ano ba? Ilawan ito. Light of the world. Bilang as a born again Christian also. Tapos, incenso. Prayer. Tingnan mo, this is the display salvation and also holy Christian life. And after that, we need to serve God. Diba? We have to serve God. After service na po sa church, kailangan mo also mo deep fellowship with Jesus Christ. Kailangan po also mo go inside or inside. When you look at the Lucas chapter 17, let's look at the Bible. Lucas chapter 17, mula verse 7, Lucas chapter 17, mula verse 7, mula verse 7, sino sa inyo ay mayroon aliping nag-alaro o nag-aalaga ng mga tupa ng magsasabi sa kanya, pagkagaling sa bukid, pumarito ka agad at maupo sa hapang ng pagkain. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magpikis ka. Paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom. Verse 9, pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ng iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo kapag nagawa na niya ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo. Inyong sabihin, kami, mga alipin walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Meron na po isang alipin, ano ba? Nasa bukid, nag-alaro o nag-aalaga, mga tupa. Marami ng mga trabaho nasa labas. Diba? That is the same as a born again Christian, kami din po kailangan po marami ng mga ministry. Diba? Marami ng mga ministry. Kaya sa bahay nyo, di ba? Bilang father, bilang mother, marami ng mga trabaho. Kahit housework, kahit luto o laba, ito din bilang mothers, sa loob ng Diyos, ito din isang magandang ministry. Kahit nasa church, di ba? Parang Bible study na, ito din po isang ministry. O kay cleaning sa CR in the church, ito din po isang ministry. Pero, after nagawa ko ang ganitong mga ministry, ano ba, verse 8? Verse 7 sa last part, pumarito ka agad at maupo sa hapang ng pagkain. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan.
magbigis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at umiinom. Nasa labas, bago na dahil sa marami ng mga ministry. Di ba? Pero sa loob ng bahay, pwede ba? Nakahiga? Hindi. We need to serve our Master. We need to serve our Lord Jesus Christ. Meaning, tingnan nyo ito sa screen. Yeah. After we got the salvation, marami ng mga service. Kaya pinakapunong pari, walang upuan sa loob ng tabernacle. Walang upuan. Diba? Dapat serve God. Serve the church. And after service, ano ba? Kailangan po sa loob, fellowship with God. Modi fellowship. Naintindihan nyo? That is the in-explain also ito, tabernacle, para sa atin po ito. So today, we thinking about, hanggang today, we think about ito, tabernacle po, tabernacle. And then, when you read Exodus, tungkol sa mga tabernacle, still, even though you're reading the Bible tabernacle, still, mahirap. Okay? Still mahirap. Pero, because we finish po mga lesson, ito tabernacle, medyo you can catch the mga important lesson. And also, Book of Hebrew. When you're reading the Hebrew, Book of Hebrew, doon din po also you can understand more tungkol sa mga dugo ni Yesu Kristo. Lahat ng tabernacle in-explain about our Lord Jesus Christ na po. Okay, hanggang ito po. Let us pray together.